kung minsan pa, ang aming mga buhay, ang aming mga sarili sa harapan, Panginoon, na mahawakan ka namin, kami ma-feel ka namin. So, Lord, whatever you have, will transfer to us, O God. Buksan niyo po ang mga kaisipan, ang mga puso damdamin, upang maging malinaw ang mensahe ng sa mga oras ng ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Opo. So, ating pong buksan ang ating Bible sa John chapter 9, verse 1 to 41. Medyo mahaba po yung ating babasahin. Sino na po nakapunta sa Tondo, Manila? Ha? Tondo. Tondo. Pag sinabi mong Tondo, meron ba kayong naiisip? Ha? Diba, you have already an interpretation when you say Tondo. Diba? Kumbaga, parang tinatawag na societal norms. When you say Tondo, parang meron agad na societal norms na magulo dyan. Marami dyan mga loko-loko. Diba? Marami dyan mga adik. Marami dyan mga ganito. Yun agad yung ating immediate na interpretation when we say Tondo. Kasi nga, for the past years, marami naman talaga nangyari na hindi maganda sa lugar ng Tondo. Maraming namatay, maraming nag-aaway-aaway, maraming mga riot. Kaya, napangalanan na ngayon na, Tondo na, pagpupunta ka, delikado. Pagpupunta ka ng Tondo. Ito yung isa sa mga tatawag na societal norms ng isang lugar. So, ito sinasabi, may kinalaman sa ating pagbasahin sa mga kasayon. So, are you there? John chapter 9, verse 1 to 41. So, medyo mahaba yung ating pagbasahin. Pero, it's a story ng isang tao na kung saan yung kanyang sitwasyon na napakahirap ay nalabas ang tunay na layunin ng Diyos sa kanyang buhay. So, ito yung magandang pag-usapan natin. So, sige po, basahin ko yung verse 1 ng chapter 9 sa New International Version. Sabi nito, as he went along, he saw a man blind from birth. So, hindi sinabi kung yung mga magulang nito ay may problema rin sa pag-iisip, pero maliwanag ang pahayag ng Bible na itong tao ito na encounter nila na bulag mula sa kanyang pagkasinang. Kumbaga, may genetic failure yung kanyang pagkatao. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parent that was born blind? Okay, ito yung tatawag societal norms during that time, no? Doon, noong panahon ng Biblia, itong mga Hudyo na ito, pag may nakitang isang tao na bulag, hindi magkaanak na babae, the immediate judgment dahil yan sa ginawang kasalanan sa Diyos. Ang hirap, no? Kaya nung panahon na yan, ang babae ka, hindi ka magkaanak, you are hinusgahan ka ng buong sambahayan. Kaya napakahirap. Meron na rin tawag ng societal norms. Then sabi niya ng Panginoon, neither this man or his parents sinned, Jesus said. But this happened so that the word of God might be displayed in his life. So hindi sinagot ng Panginoon na yung magulang may kasalanan. Hindi, sinabi ng Panginoon na nangyari ito para mahayag ang gawa o kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. As long as it's day, sabi ng Panginoon, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eye. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. So, pinagaling ng Panginoon ang bulag nito in a way na parang even ng mga doktor ngayon, ng ophthalmologist, hindi ito yung klase na pagpapagaling nila sa mata. Di ba? Ngayon nga may mga laser na ginagawa, di ba? Para ibalik daw yung 20/20 vision ng mata natin.
Meron po ganyan eh. I don't know kung meron pa sa inyo nagpa-laser ng mata, pero mahal daw ang bayad. Pero dito, hindi malabo yung mata ang pinagaling ng Panginoon. Hindi talaga makakita. At ang ginawa ng Panginoon, putik, at ang kanyang larawan. Parang kakaiba, no? Kakaiba yung pagpapagaling ng Panginoon dito. Tuloy po natin, no? His neighbors and those who had formerly seen him begging, of course, sa isang bulag, ano ang kanyang contribution sa lipunan? Wala kang pwedeng trabaho na pwedeng pasukan, di ba? So, to make the long story short, the immediate economic work mo bilang isang bulag, yun ang ano? Mamalimos. Di ba? Mamalimos ka, siguro itong mamang ito, nung siya medyo lumaki-laki na, yun ay naging hanap buhay niya, mamalimos sa lahat ng mga taong dumadaan. At hindi na siya namamalimos, ang tingin pa sa kanya ay isang taong makasalanan. Napakasaklap ng kanyang buhay, mga kapatid. No? You feel that you are really judged by the people. Tuloy natin yung pagbabasa. So nakita siya. Then sabi nila, isn't this the same man who used to sit and beg? And some claim that he was. Others said, no. He only looks like him. Then sabi ng susunod, but he himself insisted, I am that man. In verse 10 said, now, sabi ganon, then, were your eyes open? They demanded. He replied, the man they called Jesus made some mud and put it into my eyes, and he told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked. I don't know, he said. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now, the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. Sabi sa verse 15, therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes. The man replied, and I washed, and now I see. Paano ka pinagaling ng Panginoon? Simple lang naman. Alam niya yung nangyari. Nilagyan ako ng putik, pinaghilamos ako, at nakakita ako. Ganun ba simple? Hindi mahirap intindihin ang himalang ito. Para sa ano ha? Para sa mismong tao nito, di ba? Paano ko nakakita? Simple lang. Nilagyan ako ng putik sa mata, pinaghilamos ako, at nakakita ako. It's not complicated. Some of the Pharisees said, this man, sabi niya ganyan, is not from God, for he does not keep the Sabbath. Alam niyo, bilang mga Hudyo, meron po talagang kautosan ang Biblia, especially the Old Testament, they need to keep the Sabbath. Yung sabihin, yung araw po ng pamamahinga, dapat walang magtatrabaho sa kanila. May isa akong pastor na kaibigan na napunta sa Israel, ewan ko kung tama po yung pagkaka-recall ko sa kanyang sinabi sa akin, na sa Israel daw, pag daw Saturday, Sunday, ano bang Sabat nila doon, Saturday, yung elevator daw po, di mo pwedeng pindutin. Kasi nga, pag pinindot mo raw yun, isang act of work. Kaya pag mag-elevator ka, kusa na bubukas yung mga elevator doon pa nandoon. Kusa siyang sasarado, kusa siyang magbubukas sa araw po ng Sabat. Kasi nga, ang pagpindot sa elevator ay isa raw kung uri ng trabaho para sa kanila. So until now, they practice this Sabbath. So, what's more on ng panahon ng Panginoon? At yung pagpagaling na ito ay nangyari ng panahon ng Sabbath. Sabi ng mga Pharisees, therefore the Pharisees also knew him, how he had received his sight, and put mud on my eyes. And the man replied, I washed and now I see. Verse 16 says, some Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. Ito yung allegation ng mga Pharisees sa Panginoon. But others asked, eto naman, how can a sinner do such miraculous sign? So they were divided. Finally, they returned again to the blind man. What do you have to say about him? As it was your eyes, he opened. The man replied, he is a prophet. Para sa akin, yung tao na nagpagaling sa akin, isa siyang propeta. Then the Jews still did not believe that he had been blind and received his sight until they sent for the man's parent. This is your son, they asked. It is the one you say was born
blind? How it is now, he can see. Sabi ng mga Pharisees. So nagkaroon po ng, ng investigation, interrogation sa pamilya ng bulag na ito. We know he is our son, the parents answered. And we know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Totoo naman eh. Sabi nito, he is of age, sabi ng mga parents, he will speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jews. For already the Jews had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Christ would be out of the synagogue. That was why his parents said, he is of age and asked him. So matindi ang persecution pala nung panahon na yun. Pag sinabi mo na si Jesus ay Kristo, immediately aalisin ka sa bahay panambahan nila o yung synagogue. Isang klase po yun ng rejection sa kanila. You see? Medyo may tension nangyari. Samantalang dapat magpasalamat sila kasi nga isang himala ito, pero mukhang yung himala ito ay magbubulit pa sa kanila ng kanilang pagiging masama sa kanilang syudad. Verse 11 said, a second time, they summoned the man who had been blind. Give glory to God, they said. We know this man is a sinner. He replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I know, he was blind, but now I see. Wala na akong pakialam kung sino po yung tao na yon. Isa lang ang aking tutunan. Dati akong bulag. Ngayon po, ako ay nakakita na. Ito yung sabi ng mamang ito. He replied, whether he's a sinner or not, I don't know. One thing I know, he was blind, but now I see. Verse 20 said, then they asked him, what did he do to you? How he did open your eyes? He answered, I have told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciple too? Then he hurled insult at him and said, you are this fellow's disciple. We are disciple of Moses. We know that God spoke to Moses, but as of this fellow, we don't even know where he comes from. The man replied, now, that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to godly man who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. Alam ng taong ito kung sino ang Diyos. At alam din nila na ang isang taong makasalanan ng panahon na yon ay hindi pinaghihimalaan ng Diyos. Kaya itong mamang ito na bulag na nakita mo, nakikipagtalo siya ngayon sa mga religious leaders. Na yung nagpagaling sa'yo ay isang makasalanan. Hindi na masabi na, imposible yan po. Kasi ang isang tao makasalanan ay hindi pwede magpagaling. Hindi pwede samaan ng kapangyarihan ng Diyos. No? Nakita natin yung kwento? Verse 34 said, to this they replied, you were steeped in sin at birth. Hindi, grabe. Makasalanan ka na, pinanganak ka pa lang, sabi ko. How dare you, sabi ng mga Pharisees, to lecture us? Oo nga naman. Sila yung nakakaalam ng Biblia, sila nakakaalam ng Torah, sila nakakaalam ng mga propesiya. Itong tao ito parang seems like nakikipagdebate ngayon sa kanila dahil sa himala nangyari sa kanya. And they threw him out. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, do you believe in the Son of Man? Who is he, sir? The man asked. Tell me, so I may believe in him. Jesus said, you have now seen him. In fact, he is the one speaking to you. Then the man said, Lord, I believe. And he worshipped him. Jesus said, for judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who will see will become blind. Some Pharisees who were with him heard him say and asked, what? Are we blind too? Jesus said,
If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remain. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So ito po yung isang kwento ng isang tao na dating bulag mula sa pagkabata at nakasumpong ng kagalingan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Dahil itong tao ito ay bulag, immediately, siya ay isang makasalanan sa harap ng syudad o sa harap ng maraming tao noong panahon ng Panginoong Jesus. That man is a sinner already. Kasi nga, meron nga sinasabi doon sa Old Testament na pag kayo ay lumayo sa akin, in Deuteronomy chapter 28, the curse and blessing of the Lord. Meron doon, makabasahin doon. Alam na mga Hudyo yan. Na kayo ay mapapasama ang buhay. So that's how the societal norm during that time ang nangyari. Kaya ang sabi ng mga alagad, kung nakita na itong mamang ito na bulag, mula sa pagkabata, ano yung tanong nila sa Panginoon? Panginoon, sino po ang may sala sa tao ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Ang tindi, no? Ibig sabihin, pag ikaw ay may ganun ng kapansanan, panahon na yun, antimano, makasana yung buong angkan mo. At wala ka ng karapatan na lumapit sa Diyos, wala ka ng karapatan na mamuhay ng tama. Ito yung societal norm na nangyayari during that time at binasag ito ng Panginoong Jesus noong panahon na yun. Kumbaga, He cracked and destroyed that kind of mentality noong panahon na yun. At ito yung gusto kong pag-usapan natin. Para kumbaga ngayon, kung mayroong tagatundo rito, naku, yung mga ito kaibigan dyan, wara freak yan, di ba? Babasagin natin ngayon yung ganyang mentalidad na hindi naman talaga lahat ng tao sa mundo ay wara freak. Nandun po kasi kapatid ko ngayon doon sa nakatira. Nung pumunta ako naman, ng gabi, wala naman. Mga alauna ng madaling araw, pumunta ako sa kanyang bahay. Mga bata, alauna ng madaling araw, tatakbuhan, parang gising na gising. No? Buhay na buhay. Okay naman yung mga tao doon. Kaya sabi ko, wala naman nag-aaway dito. Wala naman talagang nagkatagaan. Kaya, dito, makikita natin, paano ang Panginoon, binasag niya ang tatawag na societal norm na yan. Ngayon po, ating pag-usapan, itong bagay na ito, the gift of misfortune. Ano sabihin ng misfortune? Di ba meron tayo sabihin na pag pinanganak ka ng mahirap, mamatay ka ng mahirap. Misfortune yun, di ba? Sino pinanganak ng mayaman dito? Na may mga kotse na wala, di ba? Meron ba? Kung meron ba, praise the Lord. Di ba? Si Ana yata meron. Di ba? Kumbaga, para bang nung bata ako, parang siyempre sa probinsya na doon sa La Union, doon ako lumaki. Parang napakayan talaga ng buhay, grabe. Ang hirap magsaka, mga kapatid, ang hirap magtanim ng palay, ang hirap magpakain ng mga hayop, grabe, ang hirap po ng buhay doon. Lahat po ng metal, kinakain namin doon, metal ghost ng kamote, metal ghost ng sayote. Lahat na lang, tumutubo, kinakain namin kasi mahirap talaga ang buhay. Sino ba mga lumaki sa probinsya? Ang hirap po ng buhay, di ba? Kami mga Ilocano, basta may bagoong sa amin, buhay na kami. Tomatis. Bagoong, bagoong, dinengdeng di ba? Lahat. Basta lahat ng mga tumutubo nun, niluluto na, napakaya talaga ng buhay. Para nung panahon, I feel that I have misfortune. Tapos nakapunta sa TV, no? Kumakain ng mga hamburger, kumakain ng mga french fries. Kaya nung bata ko, pag nagkakasakit, gusto ko kasi bakit? Nakakainom ko ng Royal. Saan nakakainom? May lagnat ka, opo lola, bigyan ng Royal Sirapi. Uubuti ko talaga yun siya. Boting Royal na. Kasi yung bata, ganun eh. Ganun yung gamot sa amin eh. Pag may lagnat, Royal lang pinapainom eh. Wala naman. Nakakain kami ng hotdog pag Christmas at bagong taon. Sa kapit-bahay pa, di ba? Sila nag-aanda. Napakahirap po ng buhay sa probinsya namin. Salamat sa Diyos, ako po ay nakaraos. Grabe. I feel that during that time, misfortune yung buhay ko. Plus, naghiwalay pa mga magulang ko. Yung pa yung pinakamasaklap, no? Naghiwalay. Lumaki po akong broken family.
Kaya parang lumalaki ako nung narebelde. Narebelde talaga ako. So I feel that misfortune nga ako. Dati ko, naisip ko na, Lord, ba't nga na pinanganak sa Amerika? Ba pinanganak dito sa kanilang lugar ng La Union? Kaya hirap-hirap ng buhay. Kaya bata pa lang po ako nung bitinda na ako ng ice cream, ng pandesal, ng balot. Kasi kailangan mong kumayod doon. Kung hindi ka kakayod doon, mamamatay ka. Kailangan bata ka pa lang, marunong ka na maghanap buhay. Kasi bakit? Kung hindi, wala kang kakainin. So, yun po yung mga kinamulakan kong buhay. Grabe, napakahirap. Kaya nga, pag-usapan natin ngayon, the gift of misfortune. Kasi ito yung sitwasyon ng isang lalaking pula sa pagkabago. Kumbaga, kung totoo kasi, kung katititignan, parang hindi naman siya dapat sisihin sa nangyari. Kasi, pinanganak siyang ganun eh. Kumbaga, dapat magpasalamat nga kayo. Nakakita kayo. Pero itong tao ito hindi. So the gift of misfortune, when suffering revealed its greater purpose. The good thing is, itong misfortune na ito, na buhay ng isang tao ito, dumating ang Panginoon sa buhay niya. The misfortune now revealed a greater purpose. Kapatid, baka ito yung hinihintay mo? Baka ang Panginoon kasi minsan dumarating na sa buhay natin, hindi lang natin napapansin. Amen ba? Sometimes Jesus Christ is in the door of your house, the door, sinasamahan ka na, pero hindi mo siya napapansin, hindi mo siya nire-reject mo siya. That's why sometimes the greater purpose in you is not still revealed. Pag-usapan natin kung bakit mo. Out of our greatest suffering comes the deepest transformation. Amen ba? Out of our greatest suffering comes the deepest transformation. Para siyang isang paro-paro na naging uod muna siya, at yung pinakahuli niyang transformation, yung lalabas siya sa madilim na kukon. Saya pa ng mga biologists, yung mga nag-aral po ng ating ecosystem, pag doon nakita kayo ng paro-paro na lumalabas sa kanyang kukon, wag na wag nyo raw kung gugupitin yung kukon para makalabas agad. You know what the reason? Nagiging mahina po yung paro-paro. Part pala yun ng kanyang evolution na habang lumalabas siya, yung pakpak niya, pangtulak niya, para nagkakaroon po ng strength yung kanyang pakpak. Para paglabas niya ron, may bubuka niya at lipad po siya. Eh, tinalungan mo. Eh, tinalo naging lumpo. Nakita ka, no? Butterfly na kaso nga lang naglalakad. Hey bro, di ba? Butterfly, lalakad, di ba? So sometimes we need to understand that the greatest suffering that we are going through, the deepest hurt that we are going through in this life, it becomes now a catalyst of our transformation. Amen po ba? Amen. Ito yung gusto kong pag-usapan natin. Suffering is not always suffering is not always a form of punishment. It can serve as a means to showcase God's glory. The story of the man born blind illustrates how Jesus transformed affliction into a demonstration of divine purpose. Ito po yung tignan po natin. Nakabasa niyo po ba yung PowerPoint? Parang hindi ito maganda yung contrast. Oh, dito lang hindi maganda. Malaki pala dyan, mabasa. Otherwise, i-control mo na lang. So sabi doon, so let us uncover the greater purpose in God in the life of the blind man as Jesus heals him, demonstrating that suffering can lead to a divine revelation. Ito po yung kwento ng mamang ito na pinanganak na siya ay bulag, pero dumating ang Panginoon sa kanya, nahayag ang isang kadakilaan na walang sino man nakapag-isip ng panahon na yan. Nahayag ang glory ng Diyos sa kanyang buhay,
from misfortune to being fortunate. Ito yung kwento ng ating pag-usapan ngayon. So number 1 ay yung tinatawag nating not all suffering is a form of punishment. According to John chapter 9 verse 1 to 3. Sabi sa verse 2, tingnan po natin sa verse, sabi doon, sabi ng mga disciples, his disciple asked him, Rabbi, who sinned this man or who sinned, sabi niya ganyan, this man or his parent, that he was born blind. So nung sila naglalakad sa lugar po ng Jerusalem, natagpuan nila isang taong bulag at nagtanong mga alagad, Panginoon, sino ba ang nagkasala sa taong ito dahil sa kanyang pagiging bulag? Siya ba mismo o ang kanyang mga magulang? So ito pong tanong na ito ay isang klase po ng tatawag na reflection of how people living during that time. Na yung tanong na yan ng Panginoon is this a reflection of common Jewish belief based on Exodus chapter 20 verse 5, where sin of the parents were said affect later generation. Meron po silang ganyang kaisipan, kaya natanong ng mga alagad kung sino ang nagkasala sa taong ito. Yan. Doon po sa Exodus chapter 20 verse 5 and 6, sabi doon, you shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Then ito yung sinabi doon, punishing the children for the sin of the fathers to the third and the fourth generation of those who hate me. So immediately, nahusgahan na yung tao ito dahil sa kanyang sitwasyon. Because of Exodus chapter 20, verse 5. Pero nakita po natin mga kapatid, na hindi ito yung gusto ng Panginoon na isipin ng mga alagad. So Jesus corrects them. Ano po yung pangungkorek ng Panginoon? Sabi doon, neither this man nor his parents sinned, but this happened, ano sabi ng Panginoon? But this happened that the work of God might be displayed on him. So binasag ng Panginoon yung societal norms na lahat ng mga may karamdaman, lahat ng may mga sakit yun na tayo, ay bunga kasi yan ng kasalanan. Ay, binasag ng Panginoon na hindi lahat ng may mga karamdaman ay bunga yan ng kasalanan, kundi ito ay nangyari para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. And this now, the norms that wants Jesus to think to His disciples. So ano yung mga key truths dito? Ano ba yung katotohanan sa pagpapahayag ito ng Panginoon? Sabi doon, the disciples were asking the wrong question. Mali yung tanong ng mga disipulo. They were focused on blame, but Jesus was focused on the purpose. Okay? So ito yung gustong ipakita ng Panginoon. Many people during that time, they are blaming what is really happening to that man. Hinahanap nila kung sino yung mga sinisisi nila. Pero ang Panginoon, ang ginawa niya? Ang Panginoon, ifinocus niya ang mga tao ito na may layunin ang Diyos. Bakit nangyari yan sa Kanya? And I believe ito rin yung gusto ng Panginoon na magtuhan sa mga oras mo ito. Sa nangyari ba sa ating buhay, sino ba yung ating mga sinisisi? Bakit ako nagkaganito? Nagkagayon ng pamilya na. Ako pa nung lumalaki po ako noon, dahil nga lumaki akong broken family,
Totoo po, talagang sinisi ko talaga ang mga magulang. I blame them. Bakit ako ngayon naghihirap? Bakit ako napakayat ng sa probinsya? Bakit? Ayaw ko naman mag-aral nun at the age of grade 3. Ayaw ko naman mag-aral nun. I'm really frustrated to what happened to my family. At sinisino ko sila. Kaya dumating ngayon tanong ko sa buhay ko ng Lord, bakit ako pinanganak sa mundo, lumaki at dumanas ng problema? That's one of my greatest questions. Sana, bata pa lang ako, namatay na ako. Parang hindi ko na naranasan yung problema na yan. So, parang ito yung nangyayari. Yung mga alagad, they are now focusing on what need to blame. But Jesus Christ focused on the purpose. So, not all suffering is a consequence of personal sin. Sometimes, it serves a greater divine purpose. Not all suffering is a form of punishment. At times, it serves as preparation. God uses it to exhibit His strength and glory. Kaya nga din minsan, pag dumadaan tayo sa mga bagay minsan na mahihirap, parang Sir Joey, sabi niya ganyan, napalayas ba? Ano ba, nawala ka ng trabaho? Bakit nga? Bakit hindi in-intervene ng Panginoon yan? Anak ka niya. Baka merong gustong ituro sa iyo ang Panginoon. Maybe God wants is telling you something in your life that you need to be prepared. Kailangan lang tama yung ating pagkakaunawa sa mga sitwasyon na yan. Kasi kung mali rin yung ating response at maninisi tayo, just like the alagad, no? Yung mga alagad, mga disciples, Lord, sino ba talaga ang may kasalanan dyan? Siya ba o yung nanay? Blaming factor yan eh. Tama? But Jesus focused on the purpose. The purpose, why that things to happen to that blind man in order for now to display the work of God in his life. Minsan madali talaga manisi. Tama? It's easy to point finger to one another. Ikaw, kasi kayo. Pero hindi mo na yung sarili mo na nagkakamali ka. Hindi mo na yung sarili mo na nakakasakit ka rin ng damdamin. Hindi mo na yung sarili mo na ikaw nakagawa kayo ng ibang bagay na nakakasakit din sa kapwa mo. Parang sa ganun din. Ang sinabi ng Panginoon, bakit mo kinain yung bunga? Ito kasi si Eva, binigyan niya ako eh. Di ba? The blame game. Sabi naman ni Eva, ito kasi si Serpent eh. Sinabihan niya ako eh. Sabi naman ni Serpent, wala siya may turo eh. It is a blame game situation. Kaya pag pumufocus tayo sa mga bagay na blaming situation, ano nangyayari lalo? Hindi natin na-discover lalo ang solusyon. Amen ba? Mas lumalala yung tension. Pero ang Panginoon, ano ginawa niya? He revealed that there is a purpose in spite of the situation of that man. Yun yung mahalaga. Lord, bakit ba ako dumadanas ng matinding pagsubok? Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Yan yung tamang tanong siguro na dapat natin alamin. Hindi yung, Lord, mas galing ako sa Kanya, mas banal ako sa Kanya, bakit ako yung dumadalas nito? Minsan, marami tayo, nagiging self-righteous tayo. Just like the Pharisees during the time. Sabi ito, sometimes trials in life are not about punishment, but a preparation. Amen ba? We need to think sometimes in our life that ba't ba dumadanas sa matinding problema ngayon? Kahit anong klaseng problema, financial, emosyonal, kaisipan, ano pa, relasyon. Why? I'm experiencing this situation right now. Baka hinahanda ka lang, diba? Amen? Di ba si Manny Pacquiao bago makipagsuntukan yan talaga? Bago niya nakuha yung 8th division title niya, anong ginawa niya? Grabe! Matindi yung preparasyon niya, yung punishment niya sa kanyang sarili. The discipline that Manny Pacquiao
undergo, napakahirap. Minsan, kaya mo si Jerry Peñalosa, boxingerin mo yan eh. Minsan nakunod ko nakasabay sila sa US, para sila nag-jogging. Ay, grabe, sabi niya ganyan, 5 minute na kami tumatakbo para pero si Manny Pacquiao, consistent pa rin yung takbo niya. Ako, hingal na. Si Manny Pacquiao, uhaw siya sa tagumpay, mga kapatid. Kaya, he punished himself and he forced himself to a discipline para makuha niya ang tagumpay. Sometimes, ganyan din ang Panginoon sa buhay natin. Nilalagay tayo minsan sa isang bagay na parang parusa ang dating, pero totoo lang, hinahanda ka niya lang for the greater things. Amen po ba? Amen. Eh, mali ang pagkakaunawa mo sa mga sitwasyon mo. Sinisisi mo ang Diyos. Sinisisi mo ang pangyayari. Sinisisi mo ang Pangulo. Sinisisi mo ang Pilipinas. Ang dahil mong sinisisi, hindi mo ito nalalaman ang solusyon sa buhay mo. It become more chaotic. Why not? Talk to yourself, to the Lord. Lord, why I am experiencing this kind of situation? Sabi dito, they are opportunities for God to work. When you are in a punishment situation or challenging situation, tandaan natin, opportunity ito ng Panginoon na mag-work sa ating buhay. Jesus shift the focus from who is to blame to how can be glorified. Lord, sa sitwasyon ko ito na dumadanas ako ng matinding depression, anxiety, worry. Lord, how can I glorify you? Panginoon, grabe yung challenge ko ngayon in terms of finances. In my situation, how can I glorify you? Instead of asking, why me? Ask, how God used this for His glory. Panginoon, paano itong sitwasyon ko, pabibigyan kita ng kaluwalhatian. My deepest hurts, my deepest situation ba ito na, grabe, ang hirap ng buhay ko. Panginoon, paano ito magkakaroon ng kaluwalhatian? It seems misfortunate situation ko. But Lord, reveal your glory to me so that I can praise you. Yan dapat yung tanong natin. Bakit nangyayari ito? Sino po nakita ng isa talaga magaling na mangliligaw? Alam niyo po sa Baguio, marami pong ganyan natin mga Cordillera people. Ang galing nila yan. Na minsan pakuha lang sila isang bato. Sino po nakapunta sa Lions Head? Sa Baguio. Sino nakapunta? Kahit man lang sa YouTube nakita, di ba? Hindi nyo ba alam na naglalakad na ngayon yun? Nakita ko minsan eh. Dumaan sa wall ko, naglakad yung ulo ng lahat. So tagal-tagal lang pala ako sa Baguio. Ngayon naglakad na siya. Di ba yung AI yun, di ba? At alam niyo matagal kong nilino ko yun. Sabi, a sculpture take a rough, shapeless stone and begin chiseling away. At first, the stone suffers loss. Parang feeling na walang siya. Ganyan minsan, pag dumating tayo ng matinding pagsubok, feeling mo na walang ka ng bagay sa buhay mo. It seems that it lost everything, just like Job. Di ba? Na wala lahat sa kanya, hindi pala. Yung pala yung magandang paglililok ng Panginoon para mas luwabas yung kanyang masterpiece. But eventually, a beautiful masterpiece emerged. Sa palang napakagandang klase ng agila or mukha ng tao or something na nililog doon sa bato. God may allow hardship to shape us from something to greater. Di ba sabi ko sa inyo, nakwento na, anong pagkaiba ng diamond at saka gold? What's the difference between diamond and gold? Eh pareho naman silang minimina. Di ba? Kinukuha sa ilalim ng lupa. Saan ang pagkaiba nila? So ang pagkaiba nila, pag kinuha mo yung gold, doon sa tinatawag na itim na uli, ang tawag ko doon ay ore. Pinoproseso pa yun. Di ba? Pinapainitan, dinudurog, maraming proseso yun para makuha mo yung gold. Ano yung diamond? Pag ang diamond minina mo, diamond na yun. Diamond na siya. Di mo na siya kailangang pakuluan, painitan, diamond na siya. Alam ang kulang lang? Edge. Yung edge niya. Para maging mamahalin. Ano ibig sabihin? Kapatid,
you are not already diamond in the sight of God. Kulang pa lang ng edge. Amen ba? Amen ba, Rob? Amen. At yung proseso ng pagtapyas sa'yo ay minsan in a form of punishment. Nilalagay ka ng Diyos sa mga bagay na alanganin, nahihirapan ka, gusto mo lang sumuko. Bakit? Kasi bakit? Gusto kang i-prepare ng Panginoon. Because God has preparing a greater purpose and something in you. Kaya nga, ano yung word? Trust the process. Amen ba? Trust the process. May Diyos tayo. Ang Diyos mismo ang nagpo-proseso sa atin. Trust the process. May kinabukasan tayo sa Panginoon. Amen po ba? Meron tayong kinabukasan. Hindi pwedeng wala sa mga nagtitiwala sa Kanya, nagmamahal ng Diyos, nagsisilapin sa Kanya. May kinabukasan ka sa Diyos. But bago mangyari yun, trust the process. When facing suffering, trust God that has a bigger plan beyond our immediate pain. Avoid blaming yourself for others. Rather, seek to glorify God in the process. Kasi sisihin natin yung mga bagay sa buhay natin. Magturo tayo ng mga tao, bakit tayo naging ganito ngayon sa ating buhay? No, it's time for us to seek to glorify God in the process. Lord, I will trust you. Wala akong sisisihin sa nangyari sa akin. Lord, one thing that I want to learn in this process is to trust you because you are my God. Sabi ng Bible, blessed are those who trust in the Lord. They will renew their strength. Blessed who are in the shadow of the Almighty. They will find refuge. Mapalad ang mga tao na titiwala sa Panginoon kasi bakit kinakahabagan sila ng Diyos? Because God's faithfulness is all over to the generation. Tama na. Huwag na tayong magsisi. Wala nang sisi kung ano nangyayari sa mga ekonomiya, kung ano na bakit. It's time for us to seek how we can glorify God even in the midst of our difficult situation. Amen po ba? Because God wants to serve His purpose. Trust that God's purpose are beyond our understanding. When facing suffering, ask how God can use this for His glory instead of who is to blame. If you're suffering today, remember that God is not punishing you. He may preparing you for greater things. Di ba? May word na good thing is not yet to come. Just wait upon the Lord. Mapalad ang mga naghihintay sa Panginoon at titiwala sa Diyos kasi makakamit sila ng tagumpay. Many people in the Bible, naghintay sila, just like Joseph. How many years siya naghintay bago po siya pagpalaya ng Panginoon? Ang dami niyang dinaanan. Binenta siya ng kanyang mga kapatid, naging alila po siya, no? Nung siya naging alila sa Ehipto, naglingkod siya kay Potiphar. Kaso nga lang, nung naglingkod siya kay Potiphar, siya naman ay pagbintangan ng isang rapist, pumunta siya sa ilalim ng dungeon, sa kulungan, na kung saan nandoon yung mga lahat ng mga klaseng mga siraol, naglingkod siya doon, at the end of the story, from dungeon to palace. Kaya pag lumalalim yung pain, lumalalim yung pagsubok sa iyo, ibig sabihin, susunod yan, pataas na. Amen? Pag sadsad ka na sa buhay mo, the next step is you are not going up. Just wait upon the Lord. The next is, Jesus is the solution to our deepest and greater needs.
Ito pinakita rito sa blind man, no? Sa story ng blind man. In John chapter 9 verse 4 to 12, pinakita rito na lahat ng pangailangan ng tao, ang Panginoon ang solusyon. Ipinakita niya sa buhay ng isang tao ito. Jesus declared that as long as it's a day, sabi niya ganyan, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one works. Ano ibig sabihin nito? Meaning that Jesus knew His early ministry was limited. Gusto sana ng Panginoon na gumawa pa ng maraming bagay na himala, pero alam niya, hanggang 3 years na lang siya ng kanyang ministry. He emphasized the urgency and fulfilling in God's mission to His disciples. Jesus then heals the blind man in unusual way. Nung pinagaling niyang bulag na ito, kakaiba yung pagpapagaling ng Panginoon sa bulag na ito. Kumuha ng ano? Sabi ng Bible, kumuha ng tubig at nilagyan ng kanyang laway. Buti nga, di ba? At least Jesus Christ, sigurado. Banal yung kanyang laway, di ba? Paano kung iba yun, di ba? Di ba? Papayag ba kayo? Nalalawayan kayo sa mata, di ba? Sino nang nalawayan sa puso? Nabalis daw, so kailangan ng laway. Di ba? Meron tayong ganyang, di ba? Meron tayong ganyang kaisipan na pag binati mo yung bata, di ba? Yung bawa, si Pogi, binati ka, Pogi naman anak ni Brother Abad, di ba? Pastor, lawayan mo mamaya kasi binati mo, di ba? Meron tayo paniniwala. Part minsan yan ng societal norms eh. Pero wala naman ang patunay na talagang totoo yun. So, it's unusual way of healing ang ginawa ng Panginoon sa bulag nito. He spit on the ground, makes mud, and applied it to the man's eye. Hindi ko alam kung gaano karami yung laway para maging isang putik yung kinuha niyang lupa. Diba? So, very unusual. Then He commands him to wash in the pool of Siloam. May malapit doon na parang pool at sabi niya, magkalagay ng putik sa kanyang mata na may laway ng Panginoon, magpugas ka doon mismo sa Siloam. At ano yung nangyari? To make the long story short, the man obeys and returns seeing for the first time in his after ng mga ganung mga sitwasyon, after ng mga ganung mga eksena sa kanyang buhay, nangyari yung kanyang inaasam na siya ay makakita. Kaya nung nakakita siya, maybe, ang tanong, parang nawala yung kanyang kasalanan sa kanyang buhay. Yun yung maybe magiging interpretasyon. So, tignan pa natin. The blind man obeys before he sees. Bago po niya natanggap ang healing ng kanyang mga mata, anong ginawa ng bulag nito? Sumunod muna siya. He received his sight only after acting in faith. Baka mga kapatid, ito rin minsan yung solusyon ng buhay natin. Let us act first with faith so that we receive God's blessing. Minsan kasi ang gusto natin, blessing muna bago gawa. Yan yung mindset, yan yung societal norms ng mundo ito. Di ba? Kaya nga, pag nagtrabaho, usap muna kayo, kailangan may sweldo muna bago ako magtatrabaho. Kasi bakit? Kung nag-usap kayo, hindi mo alam na may sweldo ka, hindi mo magtatrabaho. That's the norms in this world. Kailangan sure muna bago kumikilos sa Panginoon, hindi ganyan. Kumilos ka muna kasi bakit? Ako yung Diyos, sigurado ibibigay ko yan. At minsan, mahirap natin gawin yan because nasanay tayo na meron muna bago gawa. Anong sabi ng Panginoon? Believe first and you will see. Anong sabi ng mundo? To see is to believe. Maniwala. Kung nakita ko yan, maniniwala. Diba? Marami tayong ganyan ng mga pananaw.
Kung nakita ko mismo, maniniwala ako. Pero sa Panginoon, you need to believe first. Then you will see. Kaya check out your faith, mga kapatid. Baka minsan yung faith natin ay parang ginagawa ng mundo ito na kailangan mo na may makita bago manampalataya. No, in the Bible, you need to believe first, then you will see. Kaya yung blind man, nung sinabi niyang maghugas ka doon, sumunod siya agad. Ura-urada. At na-receive niya ang kanyang kagalingan. Ngayon mga kapatid sa ating buhay, ito rin yung ating dapat tignan. Jesus' method seems unconventional, but God's way are not always what we expect. Sometimes pag may problema, no? Mga kapatid, parang inaasahan natin na ganito mangyayari ang sitwasyon. Di ba? Parang dapat Lord ganito parang maghihimala ka, magkakaroon dapat ng ganito magandang arrangement na. Sometimes we try to parang kumbaga sa pagkukumpas doon sa conductor doon sa music, parang gusto mo ikaw yung masunod. Hindi. Most of the time, yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay is unconventional. Hindi sa pangkaraniwang sitwasyon nangyayari. Just like Joshua, when he fought to the Jericho, during that time, kailangan makipagdigma ka ng spear to spear, para sa espada. Anong ginawa nila? Hindi. Pinauna nila yung mga worship leaders nila. Dapat ang nauuna dapat yung mga may spear, yung mga may pana, pero ang Panginoon, pinauna nila yung mga priest, yung mga Levite. At anong ginawa nila? Umikot lang sila for 7 days doon sa Jericho and sumigaw lang sila. At natalo ang Jericho. Unconventional way of fighting po yung mga kapatid. In fact, wala nga kahirap-hirap yun But it works. Kasi bakit? That is God's way. Most of the time, God's way, we are not expect na yun na pala yung gusto ng Panginoon na gagawin natin. Tuloy natin. The blind man's obedience lead to transformation. He had act in faith before receiving his healing. Ano pa? Imagine, ito po, yung doktor, nagbigay sa iyo ng prescription. Ito, marami sa atin minsan. Sabi niya ganyan. Tapos anong ginawa mo? You don't have to understand all the things with regards for doon sa ibibigay sa iyong gamot. Minsan, di ba, anong gagawin natin? Pag nagbigay ng prescription doktor, iinumin agad natin. Just trust for the prescription and it will heal you. Minsan sa ating Panginoon, para kailangan ba we are well informed sa nangyayari sa ating buhay para magtiwala pa tayo sa Panginoon. O sinabi ng Panginoon na go, tanong, go ahead. Step by faith. O sinabi ng Panginoon, stay here, stay here. Eh doon kasi naboboring kasi ako Wala akong kasama, mag-isa lang kasi ako. Pangit, stay here. So likewise, our faith requires obedience before understanding. Amen ba? Minsan, mas madali nating naiintindihan ang gawa ng Panginoon pag sumusunod tayo. Most of the time, we fail to understand that obedience before understanding. Kasi kailangan, hindi ko mawari, hindi ko makita anong gagawin. No, sumunod ka. Then you will understand. God's instruction may not always make sense. Kasi parang naman kasi napaka-boring, napaka-walang kwenta yung gagawin. Yung trabaho kasi parang napaka-simple lang. Ayaw mo lang gano'n, hindi ko give yun. Saan mayroon na gano'ng mga mayroon na gano'ng mga hinaing sa Lord. Actually, parang hindi ko talaga tight. Hindi yan hindi yung forte ko. Ito pag nilalagay ng Panginoon Sometimes it's not makes sense. But obedience brings transformation. Nakaboring minsan yung mag-preach ng pastor doon sa KCBC, pero kaya doon manood na lang ako sa TV, gagaling pa ng mga preacher doon. Di ba? Sometimes, most of the time,
Parang, Lord, parang nonsense naman itong bago. Yes. Parang isang anak ng Diyos. Sigaw siya ng sigaw, Lord. Sabi niya ganyan, sagutin mo panalangin ko. Yung sabi ng Panginoon, anak, halika. Ay, ito mo yung botong niya. Ako, Panginoon. Malaki, di ba? Yes, malaki. O, buhatin mo. Sabi ng Panginoon. So, di binuhat niya. Maghapon, magdamag, 3 araw. Hanggang susumigaw na siya, Lord, sabi niya ganyan. Hindi ko siya po nabuhat ni kaunting pulgada man lang. At sinisisi namin Diyos, ba't hindi niya nabuhat? Yung ba ng Panginoon sabi niya, anak, kamusta yung pagbubuhat mo? Lord, grabe ka naman. Ba't mo pinabubuhat na hindi ko kaya buhatin? Sabi ng Panginoon, hindi ko naman in-expect na mabubuhat mo yan. Ano kung hindi mo kaya buhatin? Ang sabi ko lang, buhatin mo. Hindi ko sinasabing iyamat mo. You get the point? Sometimes, nag-overthink tayo sa sitwasyon. Kung pinapagawa ng Panginoon, buhat lang, hindi buhat lang. Gusto mo kasi parang iangat, i-move. Hindi, buhat lang eh. Minsan tayo minsan yung dadagdag, nagbabawas ng kalooban ng Panginoon. Kaya minsan, hindi tayo nagkakaroon ng transformation. Kasi nga, in our own understanding, it makes any sense. Parang wala naman kasing kwenta, Lord. Si Lord, hindi naman sa walang kwenta, ang gusto niya sabihin sa'yo, ang kanyang gusto makita, yung pagsunod mo sa kanya. When Abraham said, Isaac, ialin mo sa akin anak mo doon sa Mount of Moriah. Isaac took his son and offered to the Lord. Anak niya yun, ha? Pag sinabing sacrifice during that time, papatayin mismo. Siya mismo ang sasasa sa kanyang anak. But Abraham obeyed the Lord. At then the story, ano sabi ng Panginoon? Abraham, huwag mo nang ituloy ang offering mo. Kasi bakit? Alam ko pala na kaya mo ibigay even your greatest son mo para sa akin. It is a test of obedience. Minsan ng Panginoon yung mga hinihiling sa atin para sa ulit tayo. Halimbawa, Pastor, may opportunity. Anong opportunity? Sa bandang busan daw, maganda yung trabaho. 5 million yung sweldo. Ang ganda nga. Kaso nga lang, pati Sunday may pasok. Siyempre mag-iisip ka. Bibili ka na, pag naka-1 taon na ako, ano ba ang ipon ko? Diba? Ganyan tayo minsan mag-isip ng mga Pilipino, di ba? Napaka natin eh. Plano na tayo, di ba? Kaya ang ganda ng buhay natin eh. Di ba? Okay, so yung bahay ko, makalagay ko ng second floor after 2 years. Ako, may Toyota Fortuner na. 3 years! Uuwi na ako ng Pilipinas. Kinabukasan, nagkasakit ka. Hindi mo alam yun na pwede kang bigyan nyo ng virus anytime. No? Hindi mo naisip minsan yun, di ba? Pwede kang pilayan ng Diyos, di ba? Pwede kang alisan ng kamay, di ba? Para hindi makapunta. Sometimes, we have a decision how foolish we are sometimes to decide on our own. Na hindi agad nagtitiwala sa Panginoon. Learn to trust the Lord. Ang Panginoon, ang kanyang gustong makita sa atin, yung pagsunod natin sa Kanya. Learn to understand that obedience brings transformation even though your situation is nonsense. Parang wala namang kabuhay ko sa Panginoon. Obedience precedes breakthrough. Many miss out God's work because they hesitate to obey. Naranasan ko po yan. Nung talaga ayoko na pong sumunod sa Panginoon. God brings a lot of trouble in my life. Alam ko nimiss yung kwento. Parang sabi ko, Lord, di man ako masamang tao. Ang purpose ko na talaga, buhay yung pamilya ko. Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Yun na time before na pumunta ako ng Korea, ako po ay humingi ng sabbatical leave sa akong denomination for 2 years. Kasi nga, lumalaki yung mga anak ko. Wala namang hanap buhay yung mga pastor eh. Kami mga pastor, mga batid, wala naman kami hanap buhay. Ang hanap buhay namin, mag-preach at mangaral sa salita ng Panginoon. Ang problema, sa aming pangangaral, wala naman nagbibigay. Diba? Maraming gustong maligtas, kaso nga lang, yung nangangaral ng kaligtasan, hindi man lang pakape. Sabi ko, ayoko naman manghingi. Siyempre, ayoko naman manghingi sa mga miyembro na, bigyan naman ako ng bigas dyan.
ng ulam niya. Ayoko naman ng gano'n. Kasi iniwala naman ako na meron akong abilidad. So, ito lang story short, ayoko maghisang mga miyembro doon sa pastorado. Nag-decide po ako at magtrabaho ako. Tinuon ng Panginoon, nagkaroon ng trabaho, naging maganda naman yung kinabasan ng trabaho ko at napapakain ko siya ng maayos. Pero pumating ko yung isang bagay sa buhay ko. So talagang tapit ng Panginoon. Nung ako po yung muntikang mamatay, dahil may disgrasya po ako, hit and run ang nangyari sa akin. Ako po ay nagpo-food panda sa Baguio. Malaki kong kita ron. Kumikita po ako ng 1,500 sa loob isang araw. Di ba kung nasa Pilipinas ka, meron kong kinikita, laban na buhay, di ba? Laban na yan! Eh, ako pa naman, talagang rider talaga ako. Enjoy ko po yung pagmumotor. So, para lang ako naglalaro, para lang ako naggagala sa Baguio, di ba? Sarap pa naman sa Baguio, malamig. So, napakaganda. Sabi ko, Lord, mukhang dito na ako talaga magkakaroon ng magandang hanap buhay. And one day, pauwi po ako ng gabi. Bigla ko meron nakasalubong, isang lasing. Piniretso niya po yung motor ko. Yung motor ko mga kapatid is tumila ko siya palikod ng mga 5 yarda. Nahulog ko sa drainage. Sa 5 feet na drainage sa malalim. Tapos ako naman, tumilapon paharapan. Then, pag tilapon ko, may sumisigaw doon sa kabilang lane ng kalsada, huwag kang gagalaw. Yung pong yung driver ko ng pick-up na nabangga rin ng nag-hit-and-run. Tapos sabi ko lang, disgrasya na pala. Ganun pa talaga disgrasya? Split seconds lang talaga. Hindi ko alam na disgrasya na pala yun eh. Ang bilis ng pangyayari, parang bam! Nakadapa na ako. Tapos may sumisigaw na huwag kang gagalaw. Kasi nakita niya tumilapon eh. Baka kala niya, bali-bali na yung buto ko. Nung dinala ko yung katawan ko, yung mga kamay ko, paa ko, sabi ko, Lord, salamat na nangyari sa akin. Sumisigaw ko, naka-helmet ko ako, sumisigaw ko, thank you Lord, na nangyari sa akin. Tapos pagtayo ko, nakita ko yung motor ko, nakasubsub doon sa drainage. Napakalalim. Sabi ko, kung ako nasama sa motor, durog ang katawan ko doon. Alam niyo, wala pong nangyari sa akin. Isang galos at sa tuhod ng konting-konti lang. Nakauwi pa ako sa bahay, dala ko yung ulam ng mga anak ko. Kasi hinahanap ko eh. Nasaan na ba yung Senyor Pedro? Yung padyala. Kasi favorite ng mga anak ko, Senyor Pedro eh. Sabi ko sa miss ko, Sweetheart, nadisgrasya ako. Hindi siya makapaniwala, nadisgrasya ako. At doon pa nagsimula yung kwento, sabi ko, Lord, 2 years na para yung sabbatical leave ko. Kaya pala po, pag tayo nagmatigas sa Panginoon, wala natin pupunta. But once we obey the Lord, it will see breakthrough. Amen? Nandoon na yung buhay natin. Hindi ko akalain talaga sa buong buhay ko makapunta ako ng abroad. Hindi ko alam sa buong buhay ko na ako pala ay makapunta ng abroad. Saan magpapas na? Salamat sa Panginoon. It is my privilege for me to be here in the front of you at ipangaral ang salita ng Panginoon sa inyong mga buhay. Ang dalahin ko lang po, ingatan niyo sana ang salita ng Panginoon na hindi ko naririnig. Amen po ba? Pagpalain sana kayo ng Panginoon sa inyong pagsunod sa kanyang talog. Yan po yung dalangin ko sa lahat ko ng pinagpasara ko. Yan po yung dalangin ko sa mga miyembro na nakita ko yung mga miyembro ng Diyos. Pinagpapala ng Panginoon. Inaangat yung kanilang mga buhay. Binibigyan ng masagalang buhay kasi bakit? Sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mabuti po ang Diyos mga kapatid. Huwag tayong panghina ng loob na sumunod sa kanyang nais. Breakthrough ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Obedience presents breakthrough. Breakthrough comes when we obey, even when we don't understand. Ito yung challenge sa ating mga tao. Ang hirap sumunod pag hindi mo alam ang gagawin. Iyan na yung faith. Amen ba? Yan ang pananampalataya eh. Obey first, then you will understand. Para sa military, obey before you obey. Isipin the Lord, sumunod ka muna at saka mo uunawaan. Amen po ba? So the third is,
working in your life, I think may mali dito ba is when God, paki-edit niya, sa akin okay ito. When God working in your life, expect resistance. Pag ikaw na ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kumbinsido ka na, nalaman mo na ito pala ang dapat gawin bilang isang anak ng Diyos, tandaan mo, may resistance. Sabi mo nga, resistance. Ilang beses mo narinig ito sa mga anak ng Panginoon. Bakit ganun, Pastor? Damo naglilingkod ako, daw ang dami mong problema. Sabi ko, very good. You are in the right track. Tama yung ginagawa mo. The more you grow in the Lord, the more resistant you receive. Kasi bakit? Ikaw ba naman lumangoy na pasalungat sa tubig? Ng agos? Ano nangyari sa'yo? Mabilis mabilis makapagod po yun. Kasi nga, mas madaling dahil na lang sa agos sa tubig. It's easy. But against the current, it's hard. At ito yung mangyari sa atin. Once ikaw susunod sa Panginoon, marami kang sasalungatin sa buhay mo. Yung mga prinsipyo natin, yung mga iniisip, yung puso natin. Sasalawat ka sa Diyos at kailangan mag-humble yan. Ang dami mga kapatid. Kaya when God working in your life, expect resistance. Ano nangyari sa blind man? Ano nangyari sa kanya? Ang daming interrogation, ang daming pag-iimbestiga, ang daming hinahanap sa kanya. Ang daming tinatanong sa kanya. Samantalang na-reveal naman ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nahayag ang nais ng Diyos sa buhay niya. Nag-miracle ang Diyos sa buhay niya. Pero nung nangyari yon, it seems like ang dami pang naging problema. May resistance. So mga kapatid, sa pagsunod din sa Panginoon, may resistance. Ang tanong ko sa iyo, handa ka pa rin bang sumunod? I still obey the Lord in spite of resistance. Ito. When God's work in your life, expect criticism, doubt, and even rejection. Part yan ng pagkatawag po natin. Part yan na ang mga tao, iisipin nila na nagbabago ka na, iba na ginagawa mo, part yan. I-criticize ka. Kasi bakit? Si Jesus Christ na-criticize, di ba? Sa Matthew chapter 4, di ba? Ang sabi, if you are the Son of God, that is the attacking of identity of Christ. Ano sabi doon? Make this stone into bread. Criticism yun ng diablo. Kaya nga, pag tayo susunod sa Panginoon, expect natin niya mga kapatid. Katandaan natin, ang sino mang sumusunod sa Panginoon, dapat ang bahay. The man's bold testimony is a model for us. He doesn't have all the theological answer, but he knows what Jesus did for him. Ito yung maganda. Kung ang Diyos ay may ginawa sa buhay natin, diyan dapat tayo. Okay lang, kahit nakaka-boring yung church na ito, okay lang. Kasi bakit? Alam ko naman, nag-work ang Panginoon sa buhay ko. Okay lang. Kahit nandito ako sa church na ito, nakakunti lang kami. Kasi bakit? Lahat na kami ngayon nakakilala sa Panginoon. Buhay ko natin, di ba? Yung pamilya niya, di ba? Isang pagpapalayo. Okay lang na minsan boring yung pastor kasi bakit? Hihimala naman ang Diyos sa buhay ko. Yung testimony na yan na ginawa ng Diyos, panindigan natin natin. Just like the blind man. Hindi niya kailangan sagutin ang lahat ng bagay sa buhay ng tinatanong siya. Isa lang naman sinasabi niya ang Panginoon na yan, Jesus, pinagaling mo ako. Tapos. He's a prophet. Tapos. Ano ba yung gusto niya malaman sa akin? Wala na, yun lang alam ko. Ano sasabi niya? Sinishare nila yung testimony niya sa mga tao. Ito matindi. Religious people may reject real transformation because it doesn't fit their tradition. Minsan, no, ang pagbabago ng isang tao ay mahirap kasi bakit? Pag kumukontra yan sa kanilang kaisipan. Ay, that is your lifestyle. Kasi pag lumalapit sa Panginoon, marami kang isusuko mga kapatid. Susuko mo yung pride mo, susuko mo yung mga ginagawa mo, ano yung mga vision na yan, susuko mo yan eh. Yung mga pananalita mo, yung maganda, isusuko mo yan sa Panginoon.
minsan, pag kumukontra ang Satan ng Panginoon sa mga bagay na yan, the chances are, many people are trying to go away to the Lord. Kasi bakit? Hindi fit sa kanilang kaisipan at sa kanilang gawain. And because of that, real transformation hindi nangyayari sa kanila. Kumbaga, matagal ka na dapat pinagpala ng Diyos, pero dahil hindi ka pa nagbabago until now, you are still on the process. Matagal na sana sinagot ng Diyos ang mga panalangin natin, pero dahil until now, hindi ka pa nagbabago, kaya nandiyan ka pa sa ganyang sitwasyon. We need to accept those God's word sa buhay natin at isuko natin kung anong meron tayo sa Panginoon. So look at the Pharisees during that time. So a butterfly emerged from its cocoon, transformed, but imagine if other caterpillar refused to believe it, saying that can be real, you are lying. Parang yung isang butterfly na siya ay lumipad na, tapos nakita ng mga hukon, imposible nangyari sa iyo yan. Hindi totoo yan. Isang kabaliwan yan. The Pharisees refused to accept this, proving their spiritual blindness. They cast him out of the synagogue, showing that religious pride can blind people from seeing that. Ito yung matindi, no? Yung tinatawag na, actually, Jesus Christ is trying to destroy the so-called spiritual blindness during that time. Kaya lagi sinasabi, kayo ay nakakakita, pero wala namang kayong nakikita. Ito yung mga masyadong legalism sa kanilang mga paniniwala sa kautusan ni Moises. Because of the too much legalism, hindi nila nakikita nga yung pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. So when God changes you, accept it. Not everyone will believe or accept you. Amen ba? Tandaan, once na binawa ng Panginoon, hindi lahat ng tao sa buhay paniniwala ka o maniwala ako na pero nakita ang tao lang. Buti pa si Joey. Di ba? Posible si Father Angel, kilala ko yan. Kilala ko discarte yan. Ganun ba, di ba, Father Angel? Remember that. When God transform you, not everyone will really believe in us. And that's okay. Stand firm like the blind man. Your testimony is powerful. Maling dating adik, pero naman adik pa rin kay Lord na. Di ba? Amen ba yun? Amen. Dating marites, pero marites pa rin. Pero si Lord na yung minamarites niya. Di ba? Praise the Lord. Bakit ganun tayo? Dating matapang, siga pa rin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Dapat yung kasigaan na yun, makonvert lang sa tama. Yan ang nasa Panginoon sa atin. Stand firm like the blind man because your testimony is powerful. Kasi bakit? Kilos ng Diyos yan. Hindi na pwede sabihin na, saan ka nagpagamot? No. Si Jesus mismo nagpagaling sa akin. Yan yung testimony ng blind man ito sa harapan ng mga religious leaders. And he stand for the testimony. The same with us. Huwag nating hahayaan na tayo po ay mawala sa mga testimony, sa mga karanasan ibinigay ng Diyos sa atin. Buhay ang Diyos at kumikilos sa atin. At mga bawat karanasan na yan, buhay ang Panginoon. That's powerful testimony for you. Stand firm. So it means, don't let opposition silence your faith. Amen? Like the blind man, focus on what Jesus had done, not on what others say. So yung pang-last, mga kapatid, true sight comes from understanding Jesus. Jesus find the man after he is cast out and asked, "Do you believe in the Son of Man?" The man replied, Who is he, sir? Tell me, so I may believe." Jesus reveals himself. "You have now seen him. In fact, he is the one speaking to you." The man believed and worshiped Jesus. So Jesus contrasts spiritual sight and blindness. The Pharisees
Pharisees who claim to see are actually spiritually blind. Ito yung matindi na araw ng Panginoon ng panahon na yun. Yung mga taong alam nila na sila yung magagaling sa kautusan ng Panginoon, sila mismo yung bulag sa katotohanan. Di ba ang hirap maging bulag sa katotohanan? Alam mo na ang hindi kanya gusto, pinipilit mo pa na gusto rin niya. Ang tawag bulag sa katotohanan. Tama ba? Sa mga pelikula, dami ganyan, di ba? Di ba na nasaktan mo ako pero mahal naman kita. Bulag ka nga talaga. Ngayon mga Pilipino mahilig tayo. Tayo mga Pilipino, minsan may pagkaganyan tayo, no? Kasi mahal ko. Spiritual blindness is worse than physical blindness. Pride and tradition can block people often seeing Jesus. Bilisan natin. Isang story. A man walks into a dark room full of treasure but has no flashlight. He cannot see the value. Another man enters with a bright lamp and sees everything clearly. Sabihin, doon sa loob ng isang kwarto, pumasok isang tao. Wala siyang flashlight, wala siyang makita. So hindi niya nakita yung mga value ng mga treasures. Pero yung tao na meron siyang ilaw, pagpasok niya, he saw the value of the treasure. The same with us. Most of the time, marami po tayo dito bibigyan ng value ng kalooban at salita ng Panginoon, which is, this is the treasure of our life. Kaya kailangan magkaroon tayo ng understanding, spiritual understanding, sa ma-value po natin yung kalooban ng Panginoon. Without Jesus, people live in spiritual darkness. Unable to see the truth. Without Jesus, people live in spiritual darkness and unable to see the truth. Parang umulit lang yan. Look at now, ang mga buhay, ang mga bata sa Europe, sa ibang lugar, iba na sila. Iba na yung kanilang kaisipan. Ngayon, yung batang pinanganak, kailangan blanco raw yung kanyang kasarian. Paglaki, siya mamimili kung lalaki siya o babae o ano pa. Diba? Iba na ang mundo ngayon. Kaya tama ang Bible. Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Ang isang illustration ko, narinig ko, ang buhay ng isang tao ay para daw isang mahabang tali. Kapag wala raw ang Panginoon, buhol-buhol yun. Hindi mo malaman kung saan yung buhol. Hindi mo malaman kung saan ka lalabas o paano maayusin yung mga buhol. Kasi bakit? Hindi mo alam kung saan pupunta. Pero once na meron ka ng Panginoon, yung tali na yun ay parang isang diretsong lubid na pwede mong galitin. It's really true. Sa mga PDL po namin, sa mga nag-set ng PDL, diba? A life without purpose is tiresome. Diba sabi doon? Number 1 doon. Ang buhay daw na walang purpose ay nakakapagod. Ang buhay daw na walang purpose ay, ano pa? Walang patutunguhan. Diba? Parang suntok sa hangin. So yun po. So mahalaga na meron tayong Panginoon sa ating buhay. Kaya tama po yung kanta. Jesus is the answer. Problema ka ngayon? Ang Panginoon ang kasagutan sa ating problema. So don't let pride, fear, or tradition keep you from recognizing Jesus. True sight comes when we surrender and acknowledge Jesus as Lord. Suffering is not always punishment, but sometimes it's an opportunity for God's glory. Jesus is the answer, even when His methods don't make sense. Parang blind man, di ba? Sa live at saka yung putik. Anong klaseng method ng pagpagaling mo? Jesus is the answer. Kahit na minsan simple lang yung pinapagawa sa'yo, kung yun ang solusyon ng problema, do it. Because obedience leads to transformation. Expect opposition, but stand firm in your
testimony. True sight comes from knowing Jesus. Spiritual blind is worse than physical blindness. Ang tanong, are you struggling with suffering right now? Meron mo bumabagabag sa ngayon? Trust God has a purpose. Amen? God is calling you to step out in faith. Obey, even it doesn't make sense. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Are you facing opposition for your faith? Simple lang. Stand firm. O talaga, nag-born again ka na pala ngayon, ha? Oo, nakita ko parang naging magang yung loob ko. Stand firm in your faith. Kung natin pakinggan yung sinasabi ng ibang tao, kasi bakit? Sila nga hindi nila alam ang buhay nila. Amen ba? Sila nga gulo-gulo sa buhay nila, ba't mo sila pakinggan? Stand firm in your faith. God is working at you. That is the gift from misfortune. Tayo ba na parang feeling mo misfortune ka? Wait upon the Lord. Hintayin mo ang Panginoon. God will bring a greater purpose in your life. Amen po ba? Diba? Di pa ng Panginoon. Hallelujah! Okay, tayo po ay